Sige po, tayo pong lahat ay sama-samang magpasalamat sa Panginoon, maging ang lahat po ng mga nanonood ngayon. Hallelujah! Salamat, salamat Panginoon sa kabutihan mo! Sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah! Tanggapin mo lahat ng pasasalamat ng mga anak mo ngayon. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako
saya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawin, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri, kalungkutan ko'y iyong pinawin, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Yes, Lord! Bagong awit ng pagpupuri na nagmumula sa aming mga puso, O Diyos. Salamat, napakabuti mo. Panginoon, hindi namin kayang bayaran, suklian, gantihan ang mga kabutihan mo sa aming buhay, kundi ang pasasalamat po namin sa aming mga puso. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat po, O Diyos. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang saya ng gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh, salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon,
Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sasalamati sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginawa mo at patuloy pang gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pagmamahal. At anuman po ang mga kamalian at kasalanan sa buhay namin ay aming nagawa, sinadya man o hindi, ang iyong pagpapatawad ay aming pong hinihingi. At iniling din po namin, ikaw pong kumilos sa aming kalagitnaan, magpahayag sa bawat isa. At sa kapahayagan mong ito'y makita mong ikinakapamuhay namin. At ang aming puso, Panginoon, ay puspusin mo po ng iyong pagmamahal. Salamat po sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makaupo na. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat na naririto.
Ngayon din po na ngayon po ay nanonood sa ating pong FB Live and via YouTube. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong oras pong ito o ngayong araw pong ito ay pag-usapan po natin ang paksang may kinalaman sa pagmamahal. Arise and do everything in love. The Bible tells us in the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done in love. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Kung atin pong susuriin ang banal na kasulatan mula sa lumang tipan at maging pong sa bagong tipan, ay dapat po ang focus po natin, o isa sa magiging focus po natin, ay patungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon. Gayon din naman, pagmamahal natin sa Panginoon at pagmamahal natin sa ating kapwa at pagmamahal sa mga bagay-bagay na ibinigay, pagpapahalaga sa mga bagay-bagay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tanong, saan ba nagsimula ang salitang love o pag-ibig? Ito ba ay nagsimula nung ikay nagsimulang manligaw? O nagsimula ka magkaroon ng relationship? Saan nga ba ito nagmula? Kung titingnan po natin, God is the source of true love. Ang Diyos po ang pinagmula ng pag-ibig sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Sa book of Romans chapter 5 verse 8, ang sabi po ito, but Christ died for us while we were still sinners. And by this, God showed how much He loves us. Isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po sa bawat po sa atin, upang sa mamagitan nito, kahit po tayo makasalanan, ipinakita ng Diyos kung gaano po niya kamahal ang bawat isa po sa atin. Kaya naman, ang sabi po ng 1 John chapter 4, verse 11 to 12, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Kapag tayo po ay nagsimulang magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon, dito po natin mararanasan ang tunay na pagmamahal sa Diyos at tunay na pagmamahal sa ating kapwa. And there are three components or main components of love. Ano po yun? Passion, intimacy, and commitment. Now, love relationship vary depending on the presence or absence of each of these components. Kaya napakahalaga po itong three components pong ito ay presente. Mahalaga po at napakahalaga ang pagmamahal. Because love is the most powerful weapon in the world. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tayo po ay muling nawin. Muli po tayong naibalik sa ating pagmamahal at ating pagsunod sa ating Panginoon. Kahit anong talento na meron ka at anumang kakayahan na meron ka sa buhay, kapag wala itong pag-ibig o walang pagmamahal, baliwala po ang lahat ng ito. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, beginning verse 1 to 3, I may speak in different languages, whether human or even of angels. But if I don't have love, I am only a noisy bell or a ringing cymbal. I may have the gift of prophecy, I may understand all secrets and know everything there is to know. And I may have faith so great that I can move mountains, but even if all this, if I don't have love, I am nothing. I may give away everything I have to help others. And I may even give my body as an offering to be burned. But I gain nothing by doing all this if I don't have love. Mahalaga po na sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng bagay na ipinapakita natin, ito po dapat ay puno ng pag-ibig o puno ng pagmamahal. Tandaan po natin, love is the very core of the image of God. And it is love that brought about creation. It is love that gave us salvation na bagamat hindi po natin deserve na tayo po iligtas dahil sa ating pong mga kasalanan na nagawa sa buhay.
But living in love is how we represent God. Love, seek what is best for someone other sa sarili po natin. And love involves both correction and forgiveness, sapagkat kapag mahal mo ang isang tao, siya ay iyong itinutuwid at siya naman din ay iyong pinapatawad kapag siya ay nagkakamali. Katulad ng isang magulang, hindi hinahayaan ang mga maling ginagawa ng kanyang mga anak. Ito ay kanyang itinutuwid, pinagsasabihan, at gayon din naman pinapatawad kapag ito yung nagkamali o nagkasala. And love fulfills the law. Sapagkat kung mahal mo ang iyong kapwa at mayroong pangamahal sa iyong puso, hindi ka gagawa ng anumang mga bagay na mali o mga bagay na ikakasakit o ikakasira na iyong kapwa. At nandoon ang pagsunod mo sa mga pamantayan ng ating Panginoon. God established love as the motivation for obedience. Ano ang sabi ni Jesus? If you love me, you will obey me. Kung mahal niyo ako, susunod kayo sa akin. So, ang pamamahal na to, na meron tayo, ang nagbibigay motivation sa atin, upang tayo ay maging masunurin sa ating Panginoon. Actually, iniutos ng Diyos na tayo po ay magmahalan. We are commanded to love because God is love. In the book of 1 John chapter 4, verse 7 to 8, it has been said, Dear friends, we should love each other because love comes from God. Everyone who loves has become God's child. And so everyone who loves knows God. Anyone who does not love does not know God because God is love. My dear brothers and sisters, among the great abilities that characterize the life of Jesus ay ang kanyang determination, everlasting determination to practice genuine love tungo sa mga tao o pagmamahal sa takbo at sa ating pong mga tao. Kaya kung gusto po natin na may pakita na tayo po ay tunay at totoong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po ay maunawaan natin at makita po natin na ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon ay isang oportunidad para magmahal. Tayo po dapat ay matutong magmahal. At ang mga tao nakikita po natin sa ating kapaligiran ay dapat makita po din natin ito po isang oportunidad na ibigay ng Panginoon upang ma-demonstrate natin ang pag-ibig ng Panginoon at ang tinatawag na genuine Christian love. Remember, we were created not only to worship the Lord, but also to demonstrate God's love. Sinasabi natin, nilikha tayo para sumamba sa Panginoon. Yes, tayo po nilikha para sambahin ang ating Panginoon. Pero nilikha din po tayo para ipakita, i-demonstrate ang pag-ibig ng Panginoon sa kapwa-tao po natin. Sinabi ni Jesus in the book of John chapter 15, verse 12 to 17, ayon sa panulat ni Apostol John, This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. These things I command you, so that you will love one another. So makikita po natin dito ang iniutos at sinabi ng Panginoon
tayo po ay dapat magmahalan. Tandaan po natin, we are commanded first to love God completely. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin natin siya ng buong puso. Anong sabi po ng Matthew 22 verse 37, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Kaya kung meron man pong number one sa pagpapahalagan natin, kung meron man pong number one sa puso natin, walang iba kundi siya. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na lumikha sa atin. At anumang bagay na umaagaw ng ating atensyon mula sa Panginoon, ibig sabihin, ito ang inuuna natin kaysa sa Kanya na pinag-uukulan natin ang ating pagpapalaga o pinag-uukulan natin ang ating pagmamahal. Kaya dapat ang Panginoon walang kapalit sa puso po natin. Dapat siya po ang number one. Again, we are commanded to love God completely. Another thing, we are commanded to love our neighbors. Katulad po ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang sabi po ng Matthew 22 verse 39, you shall love your neighbor as yourself. Ang iba po ay mayroong problema dito. Bakit? Sapagkat hindi na nagawa at ipakita ang tamang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang sarili. Kaya ngayon, hirap sila ngayon o wala silang basihan at batayan kung paano ipakita at ipadama ang pagmamahal o pagpapahalaga sa kanilang kapwa. Mga kapatid, tandaan po natin, our love for others makes God's love real and visible to them. Upang sa gayon, tayo po ay maging epektibong witness sa mga tao. Na ang mga tao ay maakay natin na kumilala sa ating Panginoon. And it is also makes God real and personal to us. Ang pagbabasa ng Biblia patungkol sa pagmamahal ng Diyos ay hindi po sapat. Kinakailangan maranasan natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos, madama natin sa ating puso, at ito po ay i-share natin, ibahagi natin sa ating kapwa. That's why ang sabi po ni Jesus, you shall love your neighbor as yourselves. And meron pa pong isang utos na binanggit ang ating Panginoon na mahirap pong tanggapin ng marami. Kahit po ang ilang mga Kristiyano, mahirap pong tanggapin ito at mahirap pong i-apply. Ano po yon? Ang pagmamahal sa kaaway. But we are commanded, mga kapatid, to love our enemies. Ang sabi ni Jesus in the book of Matthew chapter 5, verse 43 to 45, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Mahalin mo yung kapwa mo at kasuklaman mo, kamuhian mo ang mga kaaway mo. Pero sabi ni Jesus naman, ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Sabi sa verse 44, but I tell you, love your enemies. Pray for those who treat you badly. If you do this, you will be children who are truly like your Father in heaven. He lets the sun rise for all people, whether they are good or bad. He sends rain to those who do right and to those who do wrong. Ang araw pinapasikat hindi lamang sa mga mabubuti. Ang ulan ay dumarating hindi lamang sa mga mabubuti, kasama ang masama. Ibig sabihin, lahat ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya ibig pong sabihin dito, kahit po yung mga kaaway natin, mahalin natin. Ang problema sa atin, hindi nga natin tumatanggap sapagkat inisip natin ang pagmamahal sa ating kaaway ay maramdaman natin sa ating emosyon. Yung tinatawag na feeling of love. But ang tinutukoy po ng ating Panginoong Jesucristo na mahalin mo ang iyong kaaway, meaning to say, you must do good things to your enemies. Gawan mo ng kabutihan ang iyong kaaway. Because love is not just a feeling.
Because our feeling changes, our feeling comes and goes. In fact, the Bible tells us in the book of Jeremiah chapter 17, verse 9, the heart of man is deceitful, or in other words, the feelings of man is deceitful. Pabago-bago po ang emosyon, ang damdamin ng tao. Sa magkakapamilya, kahit sa mag-asawa, hindi sa lahat ng pagkakataon naramdaman mo yung feeling of love mo sa kanila. Sometimes, inis at galit ang naramdaman mo kapag may nagawang kasalanan sa iyo o pag nag-away kayo. Nagbabago ang emotion natin. Pero, dapat ang pag-ibig natin hindi nakabase sa emosyon. Dapat ang pag-ibig natin nakabase sa mga bagay at kabutihang ginagawa natin. Because love is kind actions. Love is what we do. Love is doing kind deeds, saying kind words. Lahat na magandang bagay na pinapakita natin, ginagawa natin, sinasabi natin toward others. Yan po ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Kahit ang hayop, pag pinakitaan mo ng kabutihan, inalagaan mo, mamahalin ka niyan. Yung aso, paluin mo, hindi ka kakagatin yan. Dahil nakita yung pag-aruga mo sa kanya. Merong ligaw na aso napunta po sa amin, galisin. Pinakain ng konti, ayaw nang umalis. Pabalik ba, doon lang. Bandang huli, pumasok na sa loob ng bahay. Pumasok na doon sa garahe. Minahal niya ang nagpakain sa kanya. Minahal na rin siya ng nagpakain sa kanya. Yung isa namatay nung isang araw, iniyakan ng asawa ko. Napamahal na sa kanya. Yung isa naman ay buhay pa. Dalawa ko kasi yun eh. Ang punto ko ganito, kung ang aso ay umaamo, kung ang aso ay nagmamahal sa iyo dahil ginawan mo ng kabutihan, how much more yung kapwa mo na ginawa mo ng kabutihan kahit yung kaaway mo? No. Time will come. Aamo din yan. No. What I mean, baka magkasundo rin kayo. Basta ang mahalaga po, ginawa natin yung part natin. Pinatawad mo siya, ginawa mo ng kabutihan. Kung ayaw niya, bahala sa buhay niya. Ang punto ko po, wala ka ng accountability sa Lord. Ginawa yung part mo, siya ngayon ang accountable sa Panginoon. Ang mahalaga, na ipakita natin yung paggawa ng kabutihan, na ipakita natin yung ating pagmamahal. Again, my dear brothers and sisters, we are commanded to love God completely, to love our neighbors as ourselves, to love our enemies. No? And also, we are commanded to love one another. Mahalin natin ang bawat isa. Sabi po rito, sa John chapter 15, verse 17, these things I command you so that you will love one another. Ang sabi po ng Bible. Mga kapatid, loving one another is a command, not an option. Ito pa yung utos. Ano po? At dito po makikita ang pagkakaiba ng mga manampalataya o tagasunod ng ating Panginoon sa hindi. Sapagkat ikinakapamuhay ang kanyang salita. Mga kapatid, ang patunay ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat po sa atin, nung kanyang suguin si Jesus, para tayong mga makasalanan ay iligtas. And God's love for us makes us obligated to love one another. Because this is the only way we can show that we really have love na nagmumula po sa ating Panginoon. Claiming to love God is meaningless without showing love to each other. Kaya again, we are commanded to love one another. May idinagdag po si Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 25 and 33. Sabi niya, husbands are to love their wives. Sabi dito, husbands, love your wives the same as Christ loved the church and gave his life for it. Verse 33, but each one of you must love his wife as he loved himself, and a wife must respect her husband.
dapat nandoon yung pagbibigayan, dapat naroon po yung pagmamahalan. If we want to obey God, na may pakita natin pagmamahal natin sa Diyos, we should love one another. Let us practice love sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ngayon, pag sinabi pong nagmamahal, hindi sa salita, hindi sa damdamin, lamang, kung hindi sa mamagitan ng gawa. Loving actions, no? Mga kapatid, to act in love means we see the person as someone for whom Christ died. Ang buhay po ng Kristiyano ay hindi po yan nasusukat sa kanyang forma, sa kanyang tindig, sa kanyang pamimilis o kusang anuman. Ito po ay nasusukat sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa kanyang kapwa at pagmamahal ng ating Panginoon. Mga kapatid, love becomes much more meaningful when it puts into action. Now, ano ba yung mga kaparaanan or ways that we can make sure the person you love knows they are loved? Ilang mga bagay po, ilang mga puntos. Una, lalo sa pamilya, sa loob ng tahanan, maganda pong i-apply nito. Talk less, listen more. Masarap po ang magkwento. Masarap ang magsalita. Tiyak ko po, maraming mga bangkero dito. Masarap ang bumangka kuminsan sa kwentuhan. Pero dapat, hindi lamang tayo salita lang salita, kinakailangan marunong din tayong makinig. Para alam natin kung ano ang nararamdaman ng ating kapwa o ang kanilang pangailangan o kung ano man. Talk less, listen more. Naalala ko po yung language of love. L stands for listening. Makinig ka. One time may lumapit po sa akin, meron pa siyang problema sa kanyang asawa. Akala ko magpapakounsel. Kwento siya ng kwento. Nakikinig lang ako. Nakatayo kami pareho. Pagkatapos na magsalita, ako na sana magsalita. Pagkatapos na magsalita, sabi ka agad, "Salamat, Pastor, sa panahon ng iyong pakikinig." Umalis na. Nangangailangan lang pala siya ng reason, nangangailangan lang pala siya ng mapagkukwentuhan. Buti na lang hindi ako sumabat. Mga kapatid, minsan, ganun po dapat yung maging attitude natin. Talk less and listen more. Another thing, find out what means the most to the other person. Ano ba yung mahalaga sa kanya? Alamin natin yun. No? Na dapat din natin pahalagahan. Sabi ko nga, during the marriage counseling kapag nagkakasal po ako, tandaan mo mula ngayon, ang mahalaga sa kanya, pahalagahan mo. Ang mahal niya ay mahalin mo. Kung gusto niyong maging strong ang inyong relationship. Another thing, stick by them when the going gets tough. Hindi yung okay lang kayo kapag maganda ang panahon. Pag fair ang weather. What if, no? Kapag may mga masabi tayo, may storm na ang buhay. Kuminsan yung iba, di ba? Tinatalikuran ka na, iniiwanan ka na. Pero katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo papabayaan. Dapat ganun po ang pagmamahal natin sa ating pamilya, pagmamahal natin sa ating mga kaibigan. No? Alam niyo, mahirap humanap ng kaibigan, ang tunay na kaibigan. Yung iba ay kaibigan mo lamang dahil may kailangan, no? May interest. Mahina hanapin ang true friends. Pag nakita niyo ang true friends niyo, alagaan ninyo ang inyong pagiging magkaibigan at huwag niyong hayaan na masira to ng mga bagay-bagay. Nasusukat daw, kung minsan, no? Minsan magkaibigan, umutang, pinautang, hindi nagbayad o hindi pinautang. Nagkatampuan na, hanggang doon lang pala. Pinautang ka man o hindi, binayaran ka man o hindi ng kaibigan mo, dapat hindi
iyon ang sukatan ng inyong pagiging magkaibigan. Let us value relationship, mga kapatid. Yung perang yun, makikita mo naman yun eh. Ibabalik naman siya ng Lord yun eh. Pero mahirap pong mag-build ng relationship. Another thing, find ways to uplift them. The Bible tells us, if someone caught in a sin, you are spiritual, should restore him or them gently. Galatians chapter 6, verse 1. I-encourage natin ang bawat isa. Kapag nasa kalungkutan sila, kapag sila ay, masasabi natin, depressed, no? Let us uplift them. Hindi yung problema mo yan. Pag problema ko, dapat tulungan mo. Hindi po ganoon. Damayan, tulungan sa bawat isa. At yan po ang isa sa mga sangkap ng pagmamahal. And be forgiving. Yung marunong tayong magpakita ng, magbigay ng pagpapatawad. At yung pagpapatawad po, kumbaga sa ano, hindi yung, sige, pinapatawad na kita, pero hindi mo nakakalimutan. Lahat naman nagkakamali. Sino ba rito ang walang kamali ang nagawa sa buhay? Taas nga ang kamay. Ayoko magtaas ng kamay. Lahat po tayo may mga kamalian sa buhay, di po ba? Walang hindi nagkamali. Sabi nga ni Jesus, ang walang kasalanan ng unang bumato sa kanya, walang bumato dahil sila ay lahat ay guilty. Nagkamali at nagkasala. Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo ay nagkasala. At kung paano po tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, dapat ganoon din po tayo marunong magpatawad. May nagtanong kay Jesus, ilang beses ko bang patawarin ang aking kapwa? Sabi niya, paulit-ulit. 70 times 70, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, walang katapusan na pagpapatawad. Ayo, ilan taon na kayo ngayon? O pagpalagay natin, ilagay natin sa average, yung iba rito ay 40, no? O 50. I'm only 45. Joke lang. Feeling, no feeling. So, kung ikaw ay 40 ngayon, palagay natin, natuto kang malaman mo ang right and wrong at the age of 7 or the age of 6. 40 minus 7, 33, di po ba? Meaning to say, 33 years ka na nakagawa ng kasalanan. Tanong, meron bang isang tao na sa loob ng isang araw hindi nagawa ng kasalanan? Sa isip, sa mata, sa panalita, sa damdamin, sa gawa. Meron ba? Nakipagsiksikan ka sa bus na apakan ka, ang sakit, ang sama ng tingin mo, inisinis ka. Naunahan ka lang sa pila, galit na galit ka. Araw-araw ho, nagagawa tayo ng kasalanan. So, bilangin mo yun. Merong 365 days in a year. Times 10, times 20, times 30, times 40. Yun ang dami ng iyong kasalanan. Kung ikaw nagagawa ng 10 kasalanan sa loob ng isang araw, pero lahat ng iyon ay binura at pinatawad ng Diyos nung tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, sapagkat ang dahilan kung bakit si Jesus ay bumaba dito sa lupa at Kanyang inako doon sa krus ng Kalbaryo, pasan-pasan niya sa ating mga balikat ang lahat ng bigat ng ating kasalanan dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, tayo ay Kanyang pinatawad. At ito rin po ang nais ng Diyos na makita po sa bawat sa puso atin. Maipakita po natin ang ating pagmamahal sa lahat, sa bawat sa ating kapwa, sa magitan po ng ating pagpapatawad. And then, another thing, apologize if you hurt them. Hingi ka ng sorry pag nakasakit ka ng iyong kapwa. Kahit na ikaw ang tama at sila ang mali. Pero ikaw naman ay bahagi nung proseso ikaw yung naging bahagi ng conflict. Siya ang mali, hindi ikaw ang tama. Ikaw ang tama, siya ang mali. Hindi na po mahalaga kung sino ang mali at kung sino ang tama. Look, sino ang nagkamali? Ang Diyos o ang tao? Sino ang nagkasala? Diyos o tao? Tao. Pero sino ang bumaba o nagpakumbaba?
para maayos na muli ang relasyon ng tao sa Diyos. Di ba ang Diyos pa rin? So, hindi tinignan ng Panginoon, o balik ka, dapat ikaw ang mauna. Hindi ganun, kasi ganun po ang katuwiran ng tao. Kung sino ang mali, siyang umuna. Paano kung hindi niya ma-realize na siya ay mali? At inisip niya ay tama siya. At inisip mo naman, ikaw din ay tama. Walang may mali sa inyo, puro kayo pareho may tama. Hindi mahalaga kung sino ang mali tama. Ang mahalaga, maayos yung conflict. No? So, apologize, mga kapatid, if you hurt them. You know, apologizing just means you value the relationship more than your ego or ego. Ang paghingi ng apology, ibig sabihin, pinapahalagan mo yung inyong relationship kaysa sa ego mo. Just to preserve the relationship. Again, apologize if you hurt them and support each other. Andoon yung supportan nyo sa bawat isa. Yung pagmalasakitan, yung pagtutulungan. Now, ano ang benepisyong dulot ng doing things in love? The benefits of doing things in love. Mga kapatid, tandaan po natin, doing things in love of God is in obedience to His words. Ulitin ko, sabi ni Jesus, kung mahal niyo ako, susundin niyo ako. Meaning to say, ang pagsunod sa utos ng Diyos sa kanyang mga sinasabi ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, ay lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay in-expect niyang marunong magmahal at magpakita ng pagmamahal bilang patunay na tayo nga ay tagasunod niya at kilala natin siya. So ito po ang ilang mga benefits, no? Yung pagpapala, yung blessings. Benefits of doing things in love. Blessings. Deuteronomy chapter 30, verse 16. Ano sabi ito? I command you today to love the Lord your God. I command you to follow Him and to obey His commands, laws, and rules. Then you will live and your nation will grow larger. And the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take for your own. Pupunta tayo sa Deuteronomy chapter 28 verse 2. Ang sabi, if you will obey the Lord your God, all these blessings will come to you and be yours. Mga kapatid, doing things in love will attract God's blessings to yourself. Namamagnetize yung mga pagpapala. Parang yung magneto, inilagay mo sa buhangin yung mga bato balani, nagdidikitan. Ganoon din po sa buhay po natin. If you are doing things in love, because God ay napipli sa buhay po natin, yung pagpapala po ng Panginoon, nandyan, ito po ay dumarating. Another thing, another na benepisyo, identification with Jesus. Na-identify po tayo na tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Kristo. John 13, verse 34 to 35, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. You are identified with Jesus when you do things in love. Tandaan po natin, love is the symbol of Christianity. Kung isa-summarize po natin, ang kabuuan po ng New Testament, no po, ay ang ibig pong sabihin is to love God with all your heart, soul, and strength, soul, mind, and strength, and to love your neighbor as yourselves. Sa magitan po ng pagmamahal, ipapakita po natin, dito po nalalaman na tayo ngayon mga tagasunod ng Panginoon. At another benepisyo
pagkawala ng takot. Removal of fear. First John chapter 4, verse 18. Where God's love is, there is no fear. Because God's perfect love takes away fear. It is His punishment that makes a person fear, so this love is not made perfect in the one who has fear. Of course, kapag marami kang ginawang mali, kasalanan, lagi kang nagtatago, lagi kang nagkukubli, laging may takot sa iyong puso because nandun yung feeling of guilt. But, kapag ikay lumalakad sa liwanag, namumuhay ng katotohanan, isipin mo, sasabihin mo sa sarili mo, malinis ang aking konsyensya. Wala kong ginawang kasalanan, kaya wala kang kinakatakutan. Removal of fear. Isa sa mga benepisyo ng pagmamahal. Another thing, perfection of love. 1 John chapter 4, verse 16 to 17, ang sabi po rito, so we have come to know and to believe that the love that God has for us, God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. By this is love perfected with us. So narinig po natin ang kasabihan, practice makes perfect. And also, doing things in love perfects your love. So pag isang bagay na ipaulit-ulit natin ginagawa ng may pagmamahal, naging ganap yung pagmamahal po ng bawat isa po sa atin. Another thing, confidence on the day of judgment. Someday, all of us will face our Creator. At nandun po yung katiyakan po natin na tayo po iharap sa Kanya. Kapag alam po natin ang buhay po natin sa harap ng Diyos, ay ginagawa natin kung ano yung tama at nandun po yung panampalataya at pagsunod po natin. 1 John chapter 4, verse 17, ang sabi ito, in this way, love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. Because in this world, we are like Him. At yung presence po ng Panginoon sa buhay po natin, mararanasan po natin God's presence. John 14, verse 23, Jesus answered, all who love me will obey my teaching. My Father will love them. My Father and I will come to them and live with them. Mga kapatid, you are a carrier of God's presence when you walk in love, in the love of God. Kapag tayo namumuhay sa pagmamahal ng ating Panginoon, carrier po tayo ng presensya po ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa buhay, sa puso po ng bawat isa po sa atin. At yung pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay mararanasan po natin. John 15 verse 7 ang sabi dito, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Kaya sa lahat ng mga bagay sa lahat ng mga gumagawa ng pagmamahal, no, o ginagawa mga bagay-bagay na mayroong pagmamahal, dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, nandun po ang pagtanggap po natin ng sagot sa ating mga panalangin. Sapagkat bukas ang tenga ng Diyos para makinig sa mga panalangin natin because ang Diyos ay nalulugod sa iyo, sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Tandaan po natin in conclusion, Jesus preached that to love God and others are the greatest commands. And God has commanded us to do everything in love. And He is committed to bless everyone who obeys His instructions. My dear brothers and sisters, my fellow followers of Christ, let all that we do be done in love. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Mula po ngayon, lahat ng bagay, gawin natin ng mayroong pagmamahal.
Hallelujah. Hallelujah. The greatest Things in all my life is loving you. The greatest things in all my life. The greatest thing in all my life Is loving you, Lord. is loving you. I Want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest things in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is knowing you. I want to know you more. Hallelujah. I want to know you more. The greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is loving you. Is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. Salamat po, Panginoon. Tinuruan mo po kaming magmahal. Ikaw po ang nagpakita sa amin ng tunay na pagmamahal kung paano po namin ito maipakita, O God. Na bagamat kami hindi karapat-dapat mahalin, minahal mo kami, pinatawad mo kami, iniligtas mo kami, Panginoon. Subalit sa kabila nito, patuloy pa rin kami nagagawa ng mga kamalian sa buhay. Nagagawa ng mga kasalanan, mga bagay hindi karapat-dapat sa iyong paningin. Kaya naman sa oras pong ito ay muli hiniling namin, kami po ay iyong patawarin. Linisin mo po at hugasan ng banal mong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo lahat ng karumihan sa aming buhay, kasalanang sinadya man o hindi, patawarin mo po kami, O God. At ang hiling po namin, ang puso namin, O Diyos, ay puspusin mo, punuin mo ng iyong pag-ibig. At ang pag-ibig, pagmamahal na to ay maipakita rin namin, maipadama namin sa aming kapwa. Upang sila man, Panginoon, ay makakilala sa iyo at maramdaman ang iyong pagmamahal sa mamagitan po ng bawat isa po sa amin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo at sa pagmamahal ilagay mo
sa puso ng bawat isa po sa amin. At ngayong oras pong ito, bahagi ng aming pagsunod sa iyo, O God. Gagawin namin ang isa sa mga bagay na iyong itinagubilin. Sa huling hapunan, kasama ang iyong mga alagad, ay dumampot ka ng tinapay, dumampot ka ng alak, na simbolo na yung katawan at simbolo na yung banal na dugo, at sinabi mo sa kanila, tuwing kayo'y kakain ito at iinom, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Narito, Panginoon, ang mga communion elements na aming pagsasalusaluhan sa oras pang ito. Ito po ay iyong basbasan at nawa kaming lahat na magiging kabahagi nito ay maranasan ang full benefits of the cross of Calvary. In Jesus' name we pray. Amen. Ito ang tinapay ng buhay, kunin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Iyan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Iyan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, kunin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Iyan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Iyan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Itaas natin ang tinapay na ating hawak. Narito, Panginoong Yesus, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan. Katawan na ipinako sa krus. Katawang nasugatan. Katawan na bugbog. Upang sa aming kahirapan kami magkaroon ng kasaganaan. Sa aming mga karamdaman at sa mga latay na iyong tinamo, kami ay gumaling. Kaya naman, Panginoon, ang hiling namin sa oras pang ito, anumang mga abnormalities sa aming mga katawan ay tanggalin mo po. Anuman ang mga sakit karamdaman sa bawat bahagi ng katawan namin ay alisin mo. At bigyan mo po ang bawat sa po sa amin ng magandang kalusugan, mahabang buhay, na gagamitin lamang namin sa aming pagsunod, pagsamba, paglingkod sa iyo at pag-demonstrate ng iyong pagmamahal sa aming kapwa, O God. Salamat po. Punuin mo kami at puspusin ang iyong pagmamahal. At ang pagmamahal na yon, pag-ibig na yon, ay maipakita namin sa aming kapwa. Gayun din naman kung anuman ang mga suliranin ng bawat isa po sa amin. Bigyan mo po ito ng kalutasan. Dalangin po namin na lagi po nawang nakabukas ang mga bintana ng langit at masagana po namin aniin, tanggapin ang pagbuhos ng masaganang biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po, kami po ay nananalig
Ang aming mga kahilingan sa oras pang ito ay iyong pinakinggan at sasagutin, O God. In Jesus' name, Diyos, we pray. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Itaas po natin ang hawak po natin ang fruit of the vine. For without shedding of your blood, there's no remission of sin. Ang dugo mo po ang siyang humugas sa lahat ng aming mga karumihan. Ipinambayad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya naman, O Diyos, linisin mo ang aming pagkatao, ang aming buhay. At nawa, makakitaan mo kami lagi ng pusong dalisay. At masumpungan mo kami lahat ay tapat sa lahat ng bagay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin. Sabihin natin, salamat Panginoong Jesus. Salamat Panginoong Jesus. Sa bawat biyaya at pagpapala. Sa bawat biyaya at pagpapala. Na aking tinanggap. Na aking tinanggap. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Karapat dapat tumanggap ng papuri pasalamat ang ating Diyos. Hallelujah! Awitan natin siya ng mga mapuring awitin. Amen. Praise the Lord. Sabihin po natin sa ating mga katabi, I love you and you love me. Woo! May action po ito. Tayo po ay sumayaw sa presensya ng Panginoon. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. His banner over me is love. Minsan pa po. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. His banner over me. Po ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay darakong ito, minsan pa sa bahaging ito na ating panambahan ang pagbibigay. At tayo nga po ay nasa buwan ng Pebrero, amen? Tinuturing itong Love Month, amen po ba? Tulad po ng katuruan ng ating pastor kanina, ang sabi po doon, do everything in love. Amen? Gawin po natin ang lahat ng may pag-ibig. Amen? Gayon din po sa pagbibigay. Kung tayo po ay nagbibigay, dapat po nagbibigay tayo sa gawain ng Lord ng may pag-ibig. Kasi po, ang sabi sa Biblia, no, kung hindi po natin ginagawa ang mga bagay ng may pag-ibig, tayo ay parang isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Amen? Wala po tayong laman, no? Kasi wala tayong pag-ibig sa ating mga ginagawa. At tuwing po may ganitong mga pagkakataon, madalas po natin naririnig yung kasabihan na you can love, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kasi totoo naman po, no, na pwede tayong magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi tayo pwedeng magmahal kung hindi tayo marunong magbigay. At nakita ko po na you cannot separate, no? Hindi nyo po pwedeng paghiwalayin yung pagmamahal at pagbibigay. Amen? So yung best example dyan, yung shinare po kanina, yung John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Kung siya po ang Panginoon nating Diyos, gayon na lang ang pagmamahal niya sa atin, kaya siya ay nagbigay, amen, yung kanyang nga pong anak. At yung love po at ang kayamanan, alam niyo po ba na mamumultiply yan kung atin niyang ibinabahagi. Amen? So hindi yan dadami sa ating buhay kung hindi natin yan ipinapamigay. Diba sabi nga po doon sa kanta, love is something, di ko nakakantahin na, love is something that you give it away. You give it away, you give it away. Love is something that you give it away and it comes right back to you.
Amen? So, tayo po ay aani ng pagmamahal kung tayo po, ang pagmamahal ay marunong din nating ibahagi sa ating kapwa. At gayon din po yung kayamanan. Hindi po yan dadami kung ating sosolohin, ha? Do not be mistaken. Yung kayamanan pong tinutukoy ko is yung kayamanang walang kalakip na kapighatian. Amen? Kasi marami naman yung mayaman. Sabi nyo, hindi naman sila mapagbigay, madamot naman, pero yung mayaman. Yung kayamanan po na tinutukoy is yung kayamanan nagmumula sa Diyos na walang kalakip na kapighatian. Sabi po kasi dito sa Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Amen? So, kapag tayo po ay bukas ang ating palad, lalo na sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon, ito po ay dadami pabalik sa ating buhay. Amen po ba? Kasi imumultiply yan ng Lord. Di ba sabi po sa Malakay, sa aklat ng Malakay, chapter 3, verse 10, no? Tayo po ay maging bahagi. No, ibigay natin yung ating mga ikapu sa bahay panambahan, sa bahay po na ating Diyos, sa dalanginan, upang matugunan po ang pangangailangan ng kanyang templo at ibubuhos na sa atin ang mga pagpapala sa ating buhay. So kung tayo po ay bukas ang ating palad sa pagbibigay, yung the same palad na nakabukas, yun po ang readyng tumanggap mula sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na kapag binibigay po natin yung ating 10%, 10% lang po yun yung binibigay natin. May sukat, 10% lang ang required ng Lord, ikapu. Pero ang sabi po sa Biblia, and the Lord will pour out so much. Amen? Yung kapalit mo na ibibigay ng Lord ay so much. Hindi po niya ibabalik yung 10% na binigay natin. Ang ibabalik po niya ay higit pa, so much po sa ating binigay. Amen? Dahil po mapagmahal ang ating Diyos at tumutupad sa kanyang mga pangako. At kung mahal natin ang Diyos, amen, tayo po ay susunod sa kanyang mga salita. Yun po ang sabi kanina, di ba? If you love the Lord, diba, you will obey His command. At ito po ay isa sa kanyang mga utos, ang magbigay kayo sa kanyang gawain. Amen po ba? Amen. Sige po, alam ko pong handang-handa na tayong magbigay sa ating Panginoon, kaya hawakan po natin ang ating mga kaloob at atin po itong ipanalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagmamahal mo na gayon na lamang sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na tumawag at pumili sa amin upang makilala ka, Panginoon. Salamat na tinuruan mo kaming magmahal. Ang pagmamahal na yon ang nagturo sa amin upang magbigay sa iyong gawain nang hindi kami nahihirapan, Panginoon. Bagkus, Lord, nagbibigay kami ng may kagalakan at pagmamahal na sundin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong pinag-uutos. Sa lahat ng mga bagay, Panginoon, nais ka naming mapasaya, maging sa bahaging ito, Panginoon, ng pagbibigay. Lord, narito ang aming mga handog, ang aming mga ikapu. Hayaan mo, Panginoon, na ipagkaloob namin ito sa iyo na may kagalakan sa aming puso. Na hindi kami, Lord, nagdadalawang isip sa aming pagsunod, kundi, Lord, kami nagagalak na kami bahagi ng panambahang ito at gagamitin mo ang mga salaping ito, Lord, upang mapalawak pa ang iyong ministeryo dito sa lupa, upang may magamit, Lord, sa iyong bahay dalanginan at matugunan ang bawat pangangailangan dito. Salamat, Lord, at nananampalataya kami sa aming mga puso na kung kami palaging may pagmamahal na magbibigay sa iyo at susunod sa iyong mga pag-uutos, Lord, patutunayan mo na ikaw ang Diyos na nagpapala. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon, at kaya mo kaming katagpuin sa aming mga pangangailangan ng higit pa sa aming mga inaasahan. Salamat, O Diyos. Tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Send me and I will go.
your love endures forever. Tell me and I obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Tell me and I obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Forever yours. And I will worship you forever. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. And here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch.
1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. I'm forever yours. I'm forever yours. To God be the glory. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa panghuling awit. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His love, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba, O God. Marami pong salamat, Panginoong Yesus, sa katagumpayan po, Panginoon, ng aming panambahan sa hapong ito. Marami pong salamat, Lord, sa mensahe po na aming narinig. Minsan pa, O Diyos, kami po, Lord, ay natuto, napagpala po sa katuruan po na aming narinig. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na di nagmamaliw, O Diyos. Bagamat, Lord, kami po ay marumi, makasalanan. Kayo po ang unang umibig sa amin. Kami po ay hinango mo sa lusak, Lord, at nakaranas, Panginoon, ng katagumpayan at naranasan, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo. Nawa, Lord, ng katuruan po na aming narinig, Lord, yung pag-ibig, Panginoon, na hindi lamang po namin maiparamdam sa iyo, O Diyos. Gayon din, Panginoon, maipakita po namin ito sa mga tao po na nakapaligid sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya, sa mga aming kapitbahay, Lord. Maibahagi namin, Panginoon, ang napakahalagang regalo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay maibahagi namin sa kanila na sila man din po, Panginoon, ay makakilala sa Espiritu at katotohanan. At sa gayon, O Diyos, maranasan din nila, Panginoon, ang benepisyo, Lord, ng krus ng Kalbaryo, Lord. Salamat, Panginoon, sa katuruan na ito, O Diyos, na aming narinig. Nawa, Lord, ang katuruan na ito ay itanim mo, Panginoon, ng malalim sa aming puso at sa aming isipan. At hindi po ito maagaw ng kaaway, O God, in the mighty name of Jesus, Lord. At nawa, Lord, ang mga salitang ito ay maikapamuhay namin. Makita, Lord, ang iyong salita na namumunga, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, O God. Salamat din po, Panginoon, sa iyong anak na ginamit sa buhay po ng aming minamahal na Pastor Nolan, Lord. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang magbalik ng kalakasang nawala sa Kanya, O God. Patuloy, Lord, ang dalangin namin, nagkakaisa kami, O Diyos, na siya po ay ingatan mo, ilayo niyo po siya, Panginoon, sa anumang kapahamakan, ilayo sa anumang sakit karamdaman, Lord. Bigyan mo po siya, Lord, ng malusog at malakas na pangangatawan, O God. At anuman po mga pangangailangan niya, Panginoon, ikaw po ang mag-supply nito, O Diyos. Gayun din, Lord, ingatan mo, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, O God. Salamat po, Panginoong Yesus, at sa mga anak mo, Lord, na dumako sa lugar na ito, na inuna ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, maging sa lahat ng nanood, sa YouTube, sa Facebook, Lord, at maging sa mga anak mo, Lord, na nagbahagi, Panginoon, sa buong maghapong ito, sa mga leaders and workers, Lord. Alam ko po, Panginoon, na alam niyo po, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa, O God. Ikaw po, Panginoon, ang mag-bless sa kanila sa lahat po ng pagpapagal na kanila pong ginawa, O God. At maranasan, Panginoon, ng bawat isa ang bukas na kalangitan ng pagpapala, O God. Thank you, Jesus. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa amin pong pag-uwi, sa pag-alis namin, Panginoon, sa lugar na ito,
Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa na makarating, Panginoon, sa aming mga tahanan ng safe and sound. Dadatan namin, Panginoon, ang aming mga loved ones, Panginoon, na nasa maayos mong kalagayan. At dalangin din po namin, Lord, na sa susunod po na Sunday, Lord, nandun po yung kagalakan, yung kauhawan sa pagdalo sa iyong salita. At tunay nga, Panginoon, na hanapin namin, Panginoon, ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, O God. Salamat po, Panginoong Hesus, at minsan pa, amin pong idinideklara sa buhay po ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang walang hanggang pagpapala ng Diyos Anak, at ang buhay na pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.